Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat paglubog ng araw, may mga kwentong nabubuo sa dilim, mga lihim na naghihintay ng tamang panahon upang mabunyag. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay ng puso na susubok sa ating pananaw tungkol sa pagmamahal at sakripisyo. Sinasabi nila na ang puso ng isang ina ay laging hahanapin ang kanyang anak. Pero paano kung ang pusong yun ay hindi pala nagmula sa tunay na ina, kundi sa isang taong handang isugal ang lahat para sa isang batang hindi naman niya kadugo? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Bagong Liwayway. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Sol ay tila isang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa labas, ang maalikabok at pamilyar na daan ng Sandalisay. Sa loob, isang paraisong nakalatag sa lupa. Para kay Liwayway de Magiba, ang pagpasok sa tarangkahang yon ay hudyat ng isang bagong simula. Isang pag-asang sa wakas, pagkatapos ng maraming unos sa kanyang buhay, ay makakatagpo na siya ng kapayapaan. Huminto ang sinasakyan niyang tricycle sa harap ng guardhouse. Bumaba siya. Dala ang isang luma, ngunit malinis na bag. Habang naglalakad siya sa mahabang daanang napapalibutan ng mga perpektong gupit na halaman at mga namumulaklak na bougainvillea, hindi niya maiwasang mamangha. Ang pangunahing bahay ay isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Malaki, puti, at may mga haliging matatayog. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig na bumalot sa kanya. Masyadong tahimik, masyadong perpekto. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon at ang tunog ng kanyang mga yabag sa graba. Sa bungad ng malaking pinto, isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya. Maganda ito, sopistikada, at balot sa mga alahas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito si Amaranta de la Vega, ang ginang ng hacienda. "You must be Liwayway," sabi nito. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. "Welcome to Hacienda del Sol. I've heard good things about you." "Maraming salamat po, Senyora Amaranta. Isang karangalan po na makapaglingkod sa inyo." Magalang na tugon ni Liwayway, bahagyang yumuko. Ang nangiti ni Amaranta ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong lamig doon, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Liwayway. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang kabuuan ng bahay." Inilibot siya ni Amaranta. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng yaman. Ngunit nang mapadaan sila sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood, biglang nagsalita ang ginang. "At ito," sabi ni Amaranta, "ang library ng asawa kong si Elias. Ito lang ang lugar sa bahay na hindi mo kailangang linisin o pasukin. Mahigpit niyang bilin iyon. It's his personal space. You understand?" Tumango si Liwayway. "Opo, senyora. Naiintindihan ko po." Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, hindi maalis sa isip ni Liwayway ang pinto ng library. Tila may sarili itong buhay, isang lihim na binabantayan. Ang unang araw niya ay lumipas sa pag-aayos ng kanyang maliit na kwarto, sa servants' quarters at pagiging pamilyar sa mga gawain. Sa kanyang paglilinis sa sala, napahinto siya sa harap ng isang malaking oil portrait. Isang babaeng may mahinahong natananahong ngiti at mga matang puno ng kabaitan ang nakatitig sa kanya mula sa larawan. Ito marahil ang unang asawa ni Senyor Elias, ang ina ni Diwa. May kung anong lungkot siyang naramdaman para sa babaeng hindi naman niya nakilala. Dumating ang gabi. Ang buong hacienda ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Matapos ang hapunan, bumalik si Liwayway sa kanyang kwarto. Pagod ngunit may pag-asa sa puso. Subalit hindi siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakikiramdam sa bawat tunog ng gabi. Ang huni ng mga kuliglig sa labas. Ang malayong kahol ng aso. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunog na mahina. Halos hindi mapansin.
Tok! Isang Tok! Tok! Napatayo si Liwayway mula sa kanyang pagkakahiga. Pinakiramdaman ng paligid. Ang tunog ay tila nanggagaling sa malayo, mula sa direksyon ng pangunahing bahay. Imposible, sabi niya sa sarili. Baka guni-guni lang niya. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw ngayon. Tok! 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 Isang tunog na tila nagmamakaawa. Isang tunog na tila may gustong iparating. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hinubad niya ang selosang nakakandado sa kanyang pinto at maingat na lumabas sa pasilyo. Ang buong bahay ay madilim. Tanging ang sinag lamang ng buwan mula sa mga bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa sala. Palapit. Palapit sa iisang lugar na ipinagbawal sa kanya. Ang library. Napatigil siya sa harap ng malaking pinto na gawa sa dark wood. Dito nagmumula ang tunog. Sigurado siya. Ngunit ngayon, wala na siyang marinig. Tanging ang tibok na lamang ng kanyang puso. Nakatayo siya roon sa dilim, nag-iisip kung babalik na ba sa kanyang kwarto at kakalimutan ng lahat. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Yumuko siya. Sinusubukang silipin ang siwang sa ilalim ng pinto. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ito. Isang maliit, nanginginig na guhit ng liwanag. May tao sa loob. Napasinghap siya. Aatras na sana siya nang bigla. Ang guhit ng liwanag ay namatay. At ang lahat ay muling binalot ng ganap na kadiliman. Kinabukasan, dala ni Liwayway ang bigat ng gabing nagdaan. Ang mga tunog na yon, ang saglit na liwanag na nasilayan niya, ang lahat ay bumabagabag sa kanyang isipan habang siya'y nagwawalis sa pasilyo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na baka imahinasyon lang niya iyon, dala ng pagod at paninibago sa lugar. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang kanyang narinig at nakita. Sa buong umaga, sinubukan niyang maghanap ng tiyempo upang tanungin ang ibang mga kasambahay. Nilapitan niya si Manang Pacing, ang pinakamatagal nang naglilingkod sa hasyenda, habang ito'y naglalaba sa likod bahay. Manang Pacing, simula niya siya, maingat sa bawat salita. May itatanong lang po sana ako, tungkol po sa library ni Senyor Elias. Biglang natigilan si Manang Pacing. Ang mga kamay nitong nagkukusot ay huminto. Hindi siya lumingon. Bakit mo naman na itanong? Malamig ang tono nito. Wala naman po. Napansin ko lang po na laging sarado. May nagbabantay po ba roon? Huwag mo nang isipin ang lugar na yon, Liwayway. Mabilis na sagot ng matanda. At muling nagpatuloy sa paglalaba nang may mas mabilis na galaw. Kung ano ang sinabi ni Senyora, iyon ang sundin mo. Mas mabuti para sa ating lahat. Ang sagot na yon ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot sa isip ni Liwayway. Malinaw na may iniiwasan ang mga tao rito. Isang lihim na lahat ay takot pag-usapan. Nang hapong iyon, inatasan siya ni Senyora Amaranta na linisin ang isang lumang bodega sa dulo ng hardin na matagal nang hindi nabubuksan. Habang papunta roon, sinubukan ni Liwayway na dumaan sa harap ng library at pihitin ang doorknob. Nakalak. Walang duda. Ang bodega ay madilim at amoy luma. Puno ito ng mga sirang kasangkapan, mga lumang palamuti, at mga kahong sinakluban na ng alikabok at agyo. Habang nag-aalis siya ng mga gamit, isang maliit na baul na gawa sa kahoy ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakasiksik ito sa ilalim ng isang mesang walang paa. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga gamit ng mga dating empleyado. Isang lumang rosaryo, ilang sulat na kupas na ang tinta, at ilang maliliit na gamit. At sa ilalim ng lahat, may isang bagay na nakabalot sa tela. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Isa itong maliit na picture frame. At ang larawang nakalagay dito ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang ina. Nakatayo ang kanyang ina sa hardin,
nakasuot ng uniforme ng kasambahay at may ngiti sa mga labi. Sa likuran niya ay malinaw na nakikita ang isang bahagi ng mansyon ng Hacienda del Sol. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang huling araw na nakita niya ang kanyang ina, bago ito umalis para magtrabaho at hindi na kailanman bumalik. Sabi ng mga pulis, sumama daw sa ibang lalaki, ngunit hindi kailanman naniwala si Liwayway doon. Ang kanyang ina ay hindi ganoong klaseng tao. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang larawan. Kaya pala pamilyar ang pangalan ng hasyenda. Ito ang lugar kung saan huling nagtrabaho ang kanyang ina bago ito naglaho. Anong ginagawa mo rito? Isang boses, matamis ngunit may talim, ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napaigtad si Liwayway at mabilis na itinago ang larawan sa kanyang likuran. Nakatayo sa pintuan ng bodega si Amaranta. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Sa senyora, nauutal na sabi ni Liwayway. Na nag-aayos lang po ako ng mga gamit, gaya po ng utos ninyo. Naglakad si Amaranta papasok. Ang kanyang mamahaling sapatos ay marahang tumutunog sa sahig na semento. Talaga ba? Mukhang may iba kang pinagkakaabalahan. Ang tingin nito ay dumapo sa baul na nakabukas. Ano yan? Wala po, senyora. Mga lumang gamit lang po. Ano yang tinatago mo sa likod mo, Liwayway? Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Pakiramdam niya ay para siyang isang daga na na-corner ng isang pusa. Larawan lang po. Isang lumang larawan. Ngumiti si Amaranta. Isang ngiting hindi nakakatulong para pakalmahin ang kabog sa dibdib ni Liwayway. Ganoon ba? Hayaan mong makita ko. Walang nagawa si Liwayway kundi dahan-dahang iabot ang picture frame. Tiningnan ito ni Amaranta. At sa isang saglit, tila may nagbago sa ekspresyon nito bago ito muling naging blanko. Sino ito? Tanong ni Amaranta. Kahit paano ay alam ni Liwayway na may ideya na ito. Ina ko po, mahinang sagot ni Liwayway. Nagtrabaho po siya rito, dati. Ibinalik ni Amaranta ang larawan. Hindi ko siya naabutan. Ngayon, kung tapos ka na sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, bumalik ka na sa iyong trabaho at itapon mo na ang mga basura dyan. Tumalikod na si Amaranta at nagsimulang maglakad paalis, ngunit huminto ito sa may pintuan. Liwayway, sabi nito, hindi lumilingon. Gusto ko lang malaman mo, hindi ako nagbabayad sa iyo para maghalongkat ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Gawin mo ang trabaho mo. Walang labis, walang kulang. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, senyora. Halos pabulong na sagot ni Liwayway. Nang makaalis si Amaranta, napaupo si Liwayway sa sahig, yakap-yakap ang larawan ng kanyang ina. Ang takot na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa kanina. Hindi ito ordinaryong pagbabawal. May itinatago si Amaranta, may itinatago ang buong hasyenda. At ngayon, alam niyang ang pagkawala ng kanyang ina ay may koneksyon sa lugar na ito. Gabi. Muling nakahiga si Liwayway sa dilim. Ngunit ngayon, hindi na lang kuryosidad ang nasa isip niya, kundi takot at determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa misteryosong tao sa library at para sa kanyang ina. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya itong muliri, ang pagkatok. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na ito mahina at walang direksyon. Mayroon itong malinaw na ritmo, 3 mabilis na katok, isang mahabang paghinto, 3 mabagal at malakas na katok, isang mahabang paghinto, at 3 mabilis na katok ulit, paulit-ulit, isang pattern, isang signal, isang mensahe ng paghingi ng tulong. Ang ritmikong pagkatok ay hindi na umulit pa sa gabing iyon, ngunit hindi na ito kailangan. Ang mensahe ay malinaw na naihatid at tumatak na sa puso't isipan ni Liwayway. Hindi na ito isang simpleng hiwaga. Isa na itong panawagan. Isang paghingi ng saklolo na hindi niya kayang talikuran. Buo na ang kanyang loob. Kailangan niyang makapasok sa library. Kailangan niyang malaman kung sino o ano ang nasa likod ng pinto nito. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan.
Sa kanyang paghahanda ng agahan, narinig niyang masayang ibinalita ni Senyora Amaranta sa telepono na pupunta ito sa siyudad para sa isang buong araw ng pamimili at pakikipagkita sa mga kaibigan. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Liwayway. Mula sa bintana ng kusina, pinanood niyang umalis ang mamahaling sasakyan ni Amaranta. Pinanood niya itong lumabas sa malaking tarangkahan hanggang sa mawala sa paningin. Tiniyak niyang abala ang ibang mga kasambahay sa kani-kanilang mga gawain sa likod bahay. Ito na ang pagkakataon niya. Ang puso niya ay kumakabog na tila isang tambol na walang tigil. Bawat hakbang niya papunta sa sala ay tila napakabigat. Paano kung may makakita sa kanya? Paano kung nakalak pa rin ang pinto? Naalala niya ang isang kumpol ng mga lumang susi na nakasabit sa isang pako sa kusina. Mga susi para sa mga kwarto at cabinet na hindi na ginagamit. Sa pag-aakalang baka may isa doong gumana, kinuha niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Nang makarating siya sa harap ng library, huminga siya ng malalim. Isa-isa niyang sinubukan ang mga susi. Ang una ay hindi pumasok. Ang pangalawa ay masyadong malaki. Ang pangatlo, pumasok ito, ngunit ayaw umikot. Nawawalan na siya ng pag-asa nang subukan niya ang huling susi, isang luma at kinakalawang na piraso ng metal. Pumasok ito. Dahan-dahan niyang pinilipit. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Bumukas ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang itinutulak niya ito papasok. Isang amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanya. Ang loob ng library ay madilim. Maliban sa sinag ng araw na tumatagos sa isang maliit na siwang sa makapal na kurtina. Libo-libong libro ang nakahanay sa mga estanteng abot hanggang kisame. Sa gitna ay isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Napapalibutan ito ng katahimikang nakakabingi. Isang katahimikang tila may itinatagong bigat. May tao po ba rito? Mahinang tawag niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Walang sumagot. Saan nagmula ang mga katok? Ang liwanag. Sinimulan niyang maghanap. Tiningnan niya ang likod ng mga kurtina. Sumilip siya sa ilalim ng mesa. Wala. Hinaplos niya ang mga pader. Nagbabaka sakaling may sikretong pinto. Wala rin. Ang pag-asa niya ay unti-unting nauubos. Napapalitan ng pagkadismaya. Baka nga guni-guni lang niya ang lahat. Baka nababaliw na siya. Sa kanyang pagkabigo, nasagi niya ang isang maliit na estatwa sa ibabaw ng isang mababang estante. Nahulog ito kasama ng isang makapal at mabigat na libro. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na kahoy. Napahinto si Liwayway, kinakabahan na baka may nakarinig. Ngunit walang dumating. Nang dadamputin na niya ang libro, isang kakaibang tunog ang kanyang narinig. Isang mahinang pag-uga, isang tunog ng mga engraheng gumagalaw sa likod ng pader. Napatingin siya sa bookshelf sa kanyang harapan. Ang mismong estante kung saan nahulog ang libro. Dahan-dahan. Dahan-dahan itong gumagalaw. Umuurong ito papasok na tila isang pinto. Napaatras si Liwayway, ang kamay ay nakatakip sa bibig upang pigilan ang isang sigaw. Sa pag-urong ng estante, isang madilim na siwang ang nabuksan. Isang lagusan patungo sa isang lugar na hindi dapat umiral. Nang tuluyan itong bumukas, isang maliit at madilim na silid ang tumambad sa kanya. Ang hangin mula rito ay mabigat at kulob. Nanginginig ang buong katawan, ngunit itinulak siya ng isang puwersang hindi niya maintindihan para humakbang papasok. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na bombilya na nakasabit sa kisame. May isang maliit na kama sa isang sulok. Isang plato na may tuyong kanin at isang baso ng tubig sa sahig. At sa ibabaw ng kama, nakaupo ang isang bata. Isang batang lalaki, marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang. Payat na payat, maputla ang balat, at ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Nakasuot siya ng maruming puting kamiseta. Ngunit ang mga mata niya ang dumurog sa puso ni Liwayway. Malalaki at bilog, puno ng takot, kalungkutan,
at isang bakas ng pag-asa nang makita siya. Siya si Diwa. Hindi siya nasa isang boarding school sa ibang bansa. Nandito lang siya. Isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Nagkatitigan sila. Dalawang kaluluwang parehong sugatan. Nagkita sa isang lugar na puno ng kadiliman. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Si Liwayway na puno ng awa at sindak. At si Diwa na puno ng pagtataka at takot. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay. Isang senyales na hindi siya mananakit. Ahakbang na sana siya palapit ng click. Ang tunog ay nagmula sa labas, sa pinto ng library. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Biglang bumukas ang pinto at isang nakakasilaw na liwanag mula sa pasilyo ang pumasok. Isang silweta ng babae ang nakatayo roon. Napatigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ano ang ginagawa mo rito, Liwayway? Ang boses ni Senyora Amaranta ay kalmado at nagyeyelo, mas malamig pa kaysa sa pinakamatinding yelo, habang ang isang nangiti ay dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lamig sa boses ni Amaranta ay tila gumapang mula sa sahig, umakyat sa mga binti ni Liwayway at niyakap ang kanyang buong katawan. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa silid. Sa likuran niya, narinig niya ang mahinang pag-urong ni Diwa, isang tunog ng purong takot. Ang utak ni Liwayway ay umikot ng napakabilis, naghahanap ng anumang salita, anumang dahilan na maaring magligtas sa kakanya. Ang pagsasabi ng totoo ay imposible. Iyon ay magiging katapusan niya, at marahil pati na rin ng bata. Sa senyora, nagsimula si Liwayway, pinipilit na patatagin ang kanyang nanginginig na boses. Pasensya na po. May narinig po kasi akong kaluskos habang naglilinis. Akala ko po ay daga. Sinundan ko po ang tunog at napadpad ako rito. Itinuro niya ang nahulog na libro at estatwa sa sahig. Natabig ko po iyan at bigla na lang pong gumalaw ang estante. Nagulat po ako, kaya pumasok po ako para tingnan kung ano ang nasa loob. Patawad po, senyora. Hindi ko po sinasadya. Isang kasinungalingan, isang desperadong kasinungalingan. Ngunit yun lang ang mayroon siya. Naglakad si Amaranta palapit, ang bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Hindi ito tumingin kay Diwa. Ang mga mata nito ay nakapako kay Liwayway. Sinusuri ang bawat galaw, bawat kislap ng takot sa kanyang mukha. Huminto ito sa mismong harapan niya. Isang daga? Ulit nito, may himig ng panunuya sa kanyang boses. At dahil sa isang daga, nagawa mong buksan ang isang sikretong pinto na kahit ako ay hindi alam kung paano gumagana. Ngumiti si Amarantha, isang nangiting nakakakilabot. Napaka-interesante naman ang kwento mo, Liwayway. Hindi sumagot si Liwayway. Ang paghinga niya ay mababaw. Naghihintay siya ng sigaw, ng parusa. Ngunit wala. Sa halip tumawa si Amarantha ng mahina. Sige na, maniniwala ako sa'yo. Sa ngayon. Lumapit ito sa bookshelf at pinindot ang isang nakatagong buton sa gilid. Ang estante ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong posisyon, muling isinasara ang sikreto ng madilim na silid. Marahil ay dala lang iyan ng pagod mo, napakarami mo kasing ginagawa. Humarap itong muli kay Liwayway, ang ngiti ay naglaho na. Isang munting payo lang, Liwayway. May mga pinto na mas mabuting manatiling sarado. Ang sobrang kuryosidad ay hindi maganda. Baka sa susunod, hindi lang daga ang makita mo. Ang banta ay malinaw, nakabalot sa mga salitang tila nagmamalasakit. Bumalik ka na sa iyong kwarto. Magpahinga ka na, utos nito. Walang imik na tumango si Liwayway at mabilis na lumabas ng library. Hindi siya lumingon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, ang mga binti niya ay nanginginig pa rin. Nakaligtas siya. Ngunit alam niyang hindi naniniwala si Amarantha. Ang ginawa nito ay isang babala. Isang pagpapakita kung sino ang may kapangyarihan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng mga mata ni Diwa, malungkot, takot at nag-iisa,
ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang babala ni Amarantha ay malakas, ngunit ang sigaw ng tulong sa mga mata ng bata ay mas malakas pa. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang dobleng buhay. Sa umaga, siya si Liwayway, ang masipag at masunuring kasambahay. Ginagawa niya ang bawat utos ni Amarantha nang walang tanong. Laging nakayuko, laging maingat. Ngunit sa gabi, kapag ang buong hasyenda ay natutulog na, siya ay nagiging anino. Sa unang gabi, naghintay siya hanggang hating gabi. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina at kumuha ng isang baso ng gatas at 2 piraso ng tinapay. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang damit at dala ang susi na hindi na niya isinauli. Maingat siyang pumasok sa library. Nang buksan niya ang sikretong pinto, nakita niya si Diwa na gising, nakasiksik sa sulok ng kama na tila isang takot na hayop. Nang makita siya nito, lalo itong umurong. Hindi nagsalita si Liwayway. Dahan-dahan niyang inilapag ang gatas at tinapay sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula sa bata. Para sa'yo yan, pabulong niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Umatras siya. Isinara ang estante at umalis. Inulit niya ito gabi-gabi. Minsan gatas at tinapay. Minsan isang prutas na naitabi niya. Isang gabi, nagdala siya ng isang maliit na kumot dahil napansin niyang nanginginig ito sa lamig. Hindi siya lumalapit. Iniiwan lang niya ang pagkain at umaalis. 1 linggo ang lumipas. Sa ika-7 gabi, pagpasok niya, hindi na nakasiksik si Diwa sa sulok. Nakaupo na ito sa kama, naghihintay. Nang ilapag niya ang pagkain, hindi ito umiwas ng tingin. Salamat po, sabi ng bata sa isang boses na napakaliit at paos, tila matagal nang hindi nagagamit. Ngumiti si Liwayway. Walang anuman. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti pabalik. Isang munting ng ngiti na nagbigay liwanag sa madilim na silid at nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang nangiting iyon ang nagsabi sa kanya na tama ang kanyang ginagawa, gaano man ito kapanganib. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang lumang cellphone para humingi ng tulong, para tawagan ng pulis o sino man. Ngunit sa tuwing sinusubukan niya, wala siyang makuhang signal, isang bar, tapos ay mawawala. Tila isang patay na sona ang buong hasyenda, isang islang hiwalay sa mundo. Isang gabi, halos 1 buwan na ang lumipas mula nang matuklasan niya si Diwa. Mas matagal siyang nanatili sa silid. Kinuwentuhan niya ito tungkol sa mga ibon sa labas, sa kulay ng mga bulaklak sa hardin. Nakikinig lang ang bata, ang mga mata ay kumikinang sa bawat salita. Paalis na sana si Liwayway nang tawagin siya ni Diwa. Ate! Lumingon siya. May iniabot ang bata sa kanya. Isang maliit at lukot-lukot na piraso ng papel na kinuha nito mula sa ilalim ng unan. Kinuha ito ni Liwayway at maingat na binuklat. Ito ay isang drawing, gawa sa uling na marahil ay kinuha niya mula sa mga nasunog na kahoy. Nakatala dito ang isang bulaklak na may 5 talulot. At sa tabi nito, isang susi. Hawak-hawak ni Liwayway ang lukot na papel habang siya'y pabalik sa kanyang silid. Ang drawing ni Diwa ay simple. Gawa ng isang bata. Ngunit para kay Liwayway, ito'y isang hiwaga na kailangan niyang malutas. Isang bulaklak at isang susi. Ano ang koneksyon? Ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, habang siya'y naglilinis ng mga florera sa sala, paulit-ulit niyang tinitingnan ang drawing na itinago niya sa kanyang bulsa. Ang bulaklak ay may 5 talulot, pamilyar ang hugis. Tila isa itong sampagwita, ngunit ang susi, para saan ito? Hapon na nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa malalim na baul ng kanyang pagkabata. Ang kanyang ina. Mayroon itong paboritong alahas, isang maliit na silver brooch. Regalo raw iyon ng kanyang ama. Ang disenyo nito, isang bulaklak ng sampagwita na may 5 talulot. At sa tuwing isinusuot ito ng kanyang ina, lagi nitong sinasabi, ito ang susi sa puso ko, anak. Susi. Bulaklak.
Napahinto si Liwayway sa gitna ng kanyang pagpupunas. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Hindi kaya. Nagpaalam siya kay Manang Pacing na magtatapon lang ng basura. Ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng tanong. Ang lumang bodega. Ang lugar kung saan niya natagpuan ang larawan ng kanyang ina. Dala ng isang malakas na kutob, pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay hindi nagbago. Kung ang brooch ang susi, ano ang binubuksan nito? Hindi literal na susi. Isang simbolo, isang palatandaan. Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok ng bodega. Ang mga pader na bato, ang sahig na semento. Hinawakan niya ang mga istante, itinulak ang mga lumang kabinet. Naghahanap siya ng kahit anong marka, ng kahit anong bagay na may hugis ng bulaklak. Halos isang oras na siyang naghahanap. Ang pag-asa niya ay nagsisimula ng maglaho. Marahil ay mali lang ang interpretasyon niya. Marahil ay isa lang itong ordinaryong drawing ng isang batang nangungulila. Napaupo siya sa pagod sa isang lumang baul. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang eksaktong hitsura ng brooch. Maliit lang ito. Isinusuot sa may dibdib. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa pader sa kanyang harapan. Isang pader na gawa sa mga lumang ladrilyo. May isang bahagi doon na bahagyang mas madilim kaysa sa iba. Malapit sa sahig, sa taas na halos abot langit kung ikaw ay nakaupo. Lumapit siya at sinuri ito. Pinakiramdaman niya ang bawat ladrilyo. Malamig, magaspang, matigas, hanggang sa mahawakan niya ang isa. Bahagya itong gumalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para sungkitin ang siwang sa pagitan ng mga ladrilyo. Dahan-dahan, maingat. Hinila niya ito palabas. Sa likod ng ladrilyo ay isang madilim na butas. Nanginginig ang kamay na ipinasok niya sa loob. May nahawakan siyang isang bagay na matigas at balot sa katad. Nang ilabas niya ito, bumungad sa kanya ang isang maliit at lumang kwaderno, isang talaarawan. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Nang matiyak na walang tao, isiniksik niya ang talaarawan sa loob ng kanyang damit. Maingat na isinara ang butas at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Hinitay niya ang gabi. Hinitay niyang manahimik ang buong hasyenda. Sa liwanag lamang ng isang maliit na lampara sa tabi ng kanyang kama, binuksan niya ang talaarawan. Ang sulat kamay sa unang pahina ay walang duda. Sa kanyang ina ito. Ika-10 ng Hunyo. Unang linggo ko rito sa Hacienda del Sol. Maganda ang lugar at mabait si Senyor Elias at ang kanyang asawa. Ngunit may dumating ngayong araw. Isang malayong kamag-anak daw ng senyora. Ang pangalan niya ay Amaranta. Maganda siya. Parang isang anghel. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata. Nagpatuloy sa pagbabasa si Liwayway. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pang-araw-araw na obserbasyon ng kanyang ina. Ngunit habang lumilipas ang mga araw sa talaarawan, ang tono nito ay unti-unting nagbabago. Mula sa simpleng obserbasyon, ito'y naging puno ng pagdududa at takot. Lahat ay nakasentro kay Amaranta. Ika-3 ng Hulyo, nakita ko si Amaranta na may kausap sa telepono kanina sa hardin. Galit na galit siya, bumubulong tungkol sa malaking utang. Nang makita niya ako, bigla siyang ngumiti at sinabing kausap lang niya ang kanyang sastre. Ngunit kitang-kita ko ang takot at galit sa kanyang mga mata bago siya lumingon. Ika-21 ng Agosto, biglang nagkasakit si Senyora Monteverde. Nangihina siya. Sabi ng doktor, dala lang daw ng pagod. Ngunit napansin kong sa tuwing si Amaranta ang nag-aalaga at nagpapakain sa kanya, tila lalo siyang lumalala. Sinubukan kong sabihin kay Senyor Elias, ngunit sabi niya ay nag-aalala lang daw ako ng sobra. Ang mga kamay ni Liwayway ay nagsimulang manginig. Ang hangin sa kanyang kwarto ay tila numipis. Ika-5 ng Setyembre, lalong lumalala ang kalagayan ni Senyora. Ngayong gabi, nakita ko si Amaranta
na may inihahalong pulbos sa tsaa ng may bahay. Isang puting pulbos mula sa isang maliit na bote na walang marka. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang bitamina lang daw iyon. Pero hindi ako naniniwala. Napapikit si Liwayway. Ang kanyang puso ay dinudurog ng katotohanang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Nilaktawan niya ang ilang pahina hanggang sa makarating siya sa huling isinulat ng kanyang ina. Ang petsa ay isang araw bago ito naglaho. Ang tinta ay bahagyang kumalat, tila isinulat ng nagmamadali at nanginginig ang kamay. Ika-8 ng Setyembre, wala na si Senyora. Atake daw sa puso. Ngunit alam ko ang totoo. Nakita ko, narinig ko, si Amaranta. Siya ang may gawa at ngayon, si Senyor Elias na ang kanyang binibiktima. Nakikita ko kung paano niya ito tinitingnan, kung paano niya ito inakit. Natatakot ako para kay Senyorito Diwa. May nahanap akong bote sa basurahan ni Amaranta kanina. Ang bote ng pulbos. Itinago ko ito. May lason si Amaranta. Susubukan kong kausapin si Senyor Elias bukas. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang batang iyon. Diyos ko, protektahan mo ako. Iyon na ang huli. Walang kasunod. Binitawan ni Liwayway ang talaarawan na tila ito'y nag-aapoy. Humahagulgol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit, ang galit, ang takot, lahat ay nagsama-sama sa isang malaking alon na halos lumunod sa kanya. Ang kanyang ina ay hindi umalis. Ang kanyang ina ay pinatay. Pinatay dahil sa kanyang natuklasan. At ngayon, kasaysayan na naman ang umuulit. Si Amaranta, ang babaeng may ngiti ng anghel at mata ng demonyo, ay ginagawa itong muli. Ngunit ngayon, ang kanyang biktima ay isang walang kalaban-laban na bata. Ang paghingi ng tulong ni Diwa, ang drawing, ang sikretong silid, ang talaarawan ng kanyang ina, lahat ay magkakakonekta. Hindi ito isang aksidente, isa itong tadhana. Dinala siya roon para tapusin ang laban na sinimulan ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na siya ang Liwayway na takot. Ang pagkatok ni Diwa ay hindi lang isang paghingi ng tulong. Ito ay isang paggising sa kanyang natutulog na katapangan. Kukunin niya ang hustisya para sa kanyang ina at ililigtas niya si Diwa. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Ang bawat pagsikat ng araw sa Hacienda del Sol ay dati-rating simbolo ng pag-asa para kay Liwayway. Ngunit ngayon, ang liwanag na tumatagos sa kanyang bintana ay tila isang paalala lamang sa kadilimang bumabalot sa buong pamamahay. Ang talaarawan ng kanyang ina ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama, ngunit ang bigat ng mga salita nito ay nakadagan sa kanyang puso. Nang makita niya si Amaranta sa almusal, ang matamis nitong nangiti at magiliw na pagbati ay tila laso na sa kanyang pandinig. Sa likod ng perpektong mukha na yon, nakikita na ngayon ni Liwayway ang isang halimaw, isang babaeng pumatay sa kanyang ina, at ngayon ay unti-unting pumapatay sa isang inosenteng bata. Ang galit sa loob niya ay isang nag-aalab na apoy. Ngunit kailangan niya itong itago sa likod ng isang blangkong mukha. Isang maskara ng pagsunod. Alam niyang kailangan niya ng patunay. Hindi sapat ang isang lumang talaarawan. Kailangan niya ng ebidensyang makikita ni Senyor Elias, isang bagay na hindi maitatanggi ni Amaranta. Dala ng bagong determinasyon, mas naging mapagmatyag si Liwayway. Ang bawat kilos ni Amaranta, bawat pag-alis nito ay kanyang binabantayan. Napansin niyang tuwing hapon, bago ang oras ng merienda, si Amaranta mismo ang naghahanda ng isang baso ng gatas. Laging sinasabi nito na para iyon sa kanyang espesyal na bitamina, ngunit hindi na naniniwala si Liwayway. Isang hapon, nagkunwari siyang nag-aayos ng mga kubyerto sa dining area, sa isang lugar kung saan may siwang siyang tanaw patungo sa kusina.
Dumating si Amarantha, gaya ng dati. Kumuha ito ng isang baso at sinalinan ito ng gatas. Lumingon ito sa paligid. Nang makitang walang tao, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang bestida, isang maliit na tableta. Inilagay ni Amarantha ang tableta sa pagitan ng 2 kutsara at dahan-dahan itong dinurog hanggang sa maging pinong pulbos. Ang bawat galaw nito ay kalmado, sanay na sanay. Nanginginig na itinikom ni Liwayway ang kanyang bibig para pigilan ang isang pagsinghap. Pagkatapos, maingat na ibinuhos ni Amarantha ang pulbos sa gatas at hinalo ito hanggang sa tuluyang matunaw. Lason. Ang lason na pumatay sa unang Senyora Monteverde. Ang lason na isinulat ng kanyang ina. At ngayon, nakikita niya ito sa sarili niyang mga mata. Nang biglang tumunog ang telepono ni Amarantha, inilapag nito ang baso sa counter at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Bumubulong na tila ayaw may makarinig. Ano na naman? Inis na bulong ni Amarantha sa telepono. Ang pasensya ko, Amara, nauubos na. Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. 1 buwan. Yan ang binigay ko sa'yo. Nasaan na ang pera ko? Malapit na. Kaunting panahon pa. Pakiusap ni Amarantha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Magulo ang sitwasyon. Kailangan kong maging maingat. Wala akong pakialam sa sitwasyon mo. Kapag hindi mo na ibigay ang pera sa katapusan ng linggo, baka hindi lang si Elias Monteverde ang makatanggap ng isang sorpresa. Baka ang buong Maynila ay malaman kung sino ka talaga, kung saan ka talaga nanggaling. Banta ng lalaki. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Nanlamig ang dugo ni Amarantha. Ang kanyang madilim na nakaraan, isang nakaraang pinilit niyang ibaon, ay isang multo na patuloy na humahabol sa kanya. Ang pagkuha sa yaman ng mga Monteverde ay hindi na lang isang kagustuhan. Ito na ang kanyang survival. Gagawin ko, mariin niyang sabi. Ibigay mo lang sa akin ng ilang araw pa. Matatapos na to. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang paghinga ay mabigat. Kailangan na niyang bilisan. Kailangan nang mawala ng bata. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Amarantha habang kausap nito ang kung sino man sa telepono. Ang pagkainis ay napalitan ng takot at pagkatapos ay ng isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. Ito na ang pagkakataon niya. Habang nakatalikod si Amarantha, mabilis, ngunit walang ingay na kumilos si Liwayway. Kumuha siya ng kaparehong baso mula sa lalagyan. Sinalinan ito ng gatas mula sa karton at maingat na ipinalit sa basong may lason na nasa counter. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang basong may lason at itinago ito sa ilalim ng lababo sa likod ng basurahan. Babalikan niya ito mamaya. Ito na ang kanyang ebidensya. Sakto. Pagkabalik niya sa kanyang pwesto, humarap na muli si Amarantha. Kinuha nito ang baso ng gatas, ang basong ligtas, at naglakad papunta sa direksyon ng library. Nakahinga ng maluwag si Liwayway, ngunit alam niyang pansamantala lang ito. Nagligtas siya ng 1 araw, ngunit paano bukas? At sa susunod na araw, ilang sandali pa, lumabas na si Amarantha mula sa library, dala ang basong wala ng laman. Naglakad ito palapit sa kanya. Huminto ito sa kanyang tabi. Liwayway, sabi nito sa isang boses na balot na naman sa pekeng kabaitan. Mukhang pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. May maganda akong balita sa'yo. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Tumingin si Liwayway, naghihintay. Ngumiti si Amarantha. Magagalak kang malaman na babalik na si Senyor Elias. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liwayway. Sa wakas. Mas maaga kaysa sa inaasahan, dagdag ni Amarantha. Pinapanood ang reaksyon sa mukha ni Liwayway. Bukas ng gabi ay narito na siya. Ang kislap ng pag-asa sa puso ni Liwayway ay biglang namatay. Napalitan ng yelo ng pangamba. Masyadong mabilis. Wala na siyang panahon.
Ang pagbabalik ni Senyor Elias Monteverde ay tila pagdating ng isang bagyo. Ang buong hasyenda, na karaniwang tahimik, ay biglang nagkaroon ng kakaibang sigla at tensyon. Lahat ng kasambahay ay kumikilos ng mas mabilis, mas maingat, na tila ayaw magkaroon ng kahit isang maliit na pagkakamali sa pagdating ng kanilang hari. Ngunit para kay Liwayway, ang pagdating ni Elias ay hindi isang bagyo. Ito ay isang orasan. Isang orasan na mabilis na tumatakbo, at bawat tiktak nito ay isang hakbang palapit sa panganib o kaligtasan. Wala na siyang panahon. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makausap ito ng mag-isa. Pagod. Iyon ang nararamdaman ni Elias habang bumababa siya mula sa kanyang itim na sasakyan. Ang biyahe mula Europa ay mahaba at nakakapagod. Puno ng mga meeting na tila walang katapusan. Ang tanging gusto niya ay ang yakapin ng kanyang asawa at higit sa lahat, ang malaman ang kalagayan ng kanyang anak. Sinalubong siya ni Amaranta sa may pinto. Ang mukha nito ay nag-aalala. Isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Mahal ko, kumusta ka?" tanong ni Elias. Hinahaplos ang buhok nito. "At si Diwa? Kumusta na siya?" Ang nangiti ni Amaranta ay bahagyang kumupas, napalitan ng lungkot. "Elias, mabutit dumating ka na. Nag-aalala ako. Tila lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Mas madalas na siyang nagkukulong sa kanyang silid. Ayaw kumain. Sabi ng doktor, baka kailangan na natin siyang dalhin sa ospital." Isang kirot ang naramdaman ni Elias sa kanyang dibdib. Ang pagkakasala. Habang siya ay nagpapakasasa sa tagumpay ng kanyang negosyo sa ibang bansa, ang kanyang anak ay nagdurusa. "Gusto ko siyang makita," mariing sabi ni Elias. "Nagpapahinga siya ngayon, mahal ko," malambing na sagot ni Amaranta. "Alam mo naman, ayaw niyang naiistorbo. Hayaan muna natin siya. Bukas ng umaga, sabay natin siyang pupuntahan. Magpahinga ka muna. Pagod ka sa biyahe." Tumango si Elias. Kahit pa may isang bahagi sa kanya na gustong tumakbo papunta sa silid ng anak. Ngunit pinagkakatiwalaan niya si Amaranta. Alam nitong mas nakakabuti para kay Diwa. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Liwayway ang eksena. Nakita niya kung paano naniwala si Senyor Elias sa bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Nakita niya ang perpektong pag-arte ni Amaranta. Isang kirot ng galit at pagkabigo ang kanyang naramdaman. Paano niya lalabanan ang isang babaeng kayang baliktarin ang mundo sa pamamagitan lamang ng mga salita? Sa buong gabing iyon, tila isang anino si Amaranta na laging nakabuntot kay Elias. Hindi nito iniiwan ang kanyang asawa. Tinitiyak na walang sino man ang makakalapit dito. Bawat pagtatangka ni Liwayway na mapansin, isang alok ng kape, isang pag-aayos ng unan, ay laging hinarang ng matamis, ngunit matatag na tinig ni Amaranta. "Ako na, Liwayway. Maghanda ka na lang ng hapunan." "Hayaan mo na. Ako na ang mag-aasikaso sa asawa ko." Ang pagkakataon ay lumiliit. Ang oras ay nauubos. Habang naghahapunan sila, nagkaroon ng isang saglit na pagkakataon. Nagsalita si Elias tungkol sa kanyang biyahe at si Amaranta ay abala sa pagkukwento. Walang nakatingin sa kanya. Tumayo si Liwayway para muling salinan ng tubig ang baso ni Elias. Habang ginagawa niya ito, isang maliit at nakatuping papel ang kanyang inihulog mula sa kanyang palad patungo sa kandungan ng amo sa ilalim ng mesa. Naramdaman ni Elias ang pagdampi ng papel sa kanyang hita. Bahagya siyang nagulat at napatingin kay Liwayway. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, sinubukan ni Liwayway na iparating ang lahat sa kanyang tingin. Ang pagmamakaawa, ang panganib, ang katotohanan. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Elias, isang kislap ng pagtataka. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na naputol. "Liwayway, ano pang hinihintay mo riyan?" Malamig na sabi ni Amaranta, na hindi nakita ang nangyari ngunit naramdaman ang pagbabago sa hangin. "Bumalik ka na sa kusina.
Yumuko si Liwayway at mabilis na umalis. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Nakita kaya ni Elias? Nakuha kaya niya ang mensahe? Nang mag-isa na sa kanyang silid si Elias para magbihis, maingat niyang kinuha ang papel mula sa kanyang bulsa. Binuklat niya ito. Isang salita lang ang nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Library. Napatitig siya rito. Library? Bakit library? Ano ang meron doon? Naalala niya ang tingin ng kanilang bagong kasambahay. Hindi iyon isang ordinaryong tingin. Iyon ay isang desperadong sigaw na walang tunog. May kung anong hindi tama. Isusuot na sana niya ang kanyang coat para bumaba at alamin ang ibig sabihin niyon nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Amaranta. May dalang isang tasa ng tsaa. Para sa iyo, mahal ko. Para makatulog ka ng mahimbing. Sabi nito, ang ngiti ay nasa kanyang mga labi. Kinuha ni Elias ang tsaa, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang library, ang tingin ni Liwayway, ang kakaibang sakit ni Diwa, ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. Habang nag-aayos si Amaranta ng mga gamit sa kwarto, isinilid ni Liwayway ang kanyang kamay sa bulsa ng coat ni Elias na nakasabit sa upuan. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit kailangan niyang tiyakin. At doon, nahawakan ng kanyang mga daliri ang isang maliit at nakatuping papel. Mabilis niya itong kinuha at binuksan. Library. Ang nangiti sa mukha ni Amaranta ay naglaho. Napalitan ito ng isang anyo ng purong galit at panganib. Itinupi niyang muli ang papel at maingat na ibinalik ito sa bulsa na tila walang nangyari. Ngunit alam na niya, ang daga ay hindi na lang basta-basta sumisilip. Nagsisimula na itong mangagat at kailangan na niya itong patayin bago pa ito makapaminsala. Kinabukasan, ang hangin sa Hacienda del Sol ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita. Ginawa ni Liwayway ang kanyang mga gawain na may pusong puno ng kaba at pag-asa. Bawat sulyap niya kay Senyor Elias ay isang tahimik na tanong. Nabasa na kaya niya? Maniniwala kaya siya? Napansin niyang si Senyor Elias ay tahimik at malalim ang iniisip sa buong umaga. Madalas itong nakatingin sa kawalan. Ang noo ay nakakunot. Ilang beses din niyang nakita itong tumingin sa direksyon ng library na tila nag-iisip. Isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa dibdib ni Liwayway. Ngunit napansin din ito ni Amaranta. At ang isang mangangaso ay alam kung kailan kailangang kumilos bago pa makatakas ang kanyang biktima. Nasa gitna si Liwayway ng pag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa sala ng isang nakakayanig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang kwintas ko. Nawawala. Ang sigaw ay nagmula sa master's bedroom. Lahat ng kasambahay kasama si Liwayway ay nagmamadaling umakyat. Si Senyor Elias ay nauna na. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Naabutan nila si Amaranta na nakatayo sa gitna ng kanyang silid. Ang isang kamay ay nasa dibdib. Ang muka ay namumutla sa pagkukunwaring pagkagulat. Ang kanyang mga kahon ng alahas ay nakabukas at nakakalat sa ibabaw ng kama. Elias, ang diamond necklace ko. Ang regalo mo sa akin nung ating anibersaryo. Wala na rito. Umiiyak na, sabi ni Amaranta. Sigurado ka ba, mahal ko? Baka naman nailagay mo lang sa ibang lugar? Pagpapakalma ni Elias. Hindi! Dito ko lang inilalagay iyon palagi. Giit ni Amaranta. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot. Tila sinusuri ang bawat kasambahay na naroroon. Kagabi lang, bago ako matulog, narito pa yon. Ibig sabihin, may kumuha. Isa sa kanila. Ang akusasyon ay binitawan sa hangin, mabigat at mapanganib. Nagkatinginan ang mga kasambahay, bawat isa ay may takot sa kanilang mga mata. Hindi ako makapaniwala. Malungkot na sabi ni Amaranta. Pinagkakatiwalaan ko kayong lahat. Kailangan nating hanapin iyan, mariing sabi ni Elias. Isa-isahin ang lahat ng silid, halughugin ang bawat sulok. Nagsimula ang paghahanap. Isang eksenang puno ng tensyon at kahihiyan. Bawat kwarto ng mga katulong ay binuksan. Bawat gamit ay hinalungkat.
Si Liwayway ay tahimik lang. Alam niyang wala siyang ginawang masama, kaya't wala siyang dapat ikatakot. Hanggang sa dumating sila sa kanyang silid. Pumasok ang dalawang security guard kasama si Amaranta at Elias. Binuksan nila ang kanyang maliit na aparador. Kinalkal ang kanyang mga damit. Pagkatapos, ang kanyang bag. Ang luma, ngunit malinis na bag na dala niya noong unang araw niya. Isang guard ang may kinuha mula sa loob. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa kanyang palad, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bombilya, ay ang nawawalang kwintas na diamante. Napatigil ang paghinga ng lahat. Para kay Liwayway, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi! Bulong niya. Hindi po akin yan. Tumingin siya sa paligid. Naghahanap ng kahit isang taong maniniwala. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng ibang mga kasambahay. Nakita niya ang tila totoong pagkadismaya at sakit sa mukha ni Amaranta. Liwayway, bakit mo ito ginawa? Umiiyak na tanong ni Amaranta. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa aming tahanan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Senyora, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Liwayway, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po ako magnanakaw. Tumingin siya kay Elias, ang kanyang huling pag-asa. Senyor Elias, pakiusap po. Hindi ko po yan kinuha. Isang bitag po ito. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Elias ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang pagtataka na nakita niya kaninang umaga ay naglaho na. Napalitan ito ng malalim na pagkadismaya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang babaeng pinaghihinalaan niyang may alam ay isa palang ordinaryong magnanakaw. Patawarin mo ako, Liwayway, malamig na sabi ni Elias. Ngunit nakita na namin ang katotohanan. Tawagin na ang mga pulis. Utos niya sa mga guard. Huwag! Mabilis na pigil ni Amaranta. Hinawakan ang braso ng asawa. Elias, pakiusap. Bata pa siya. Baka nagipit lang. Huwag na nating sirain ang buhay niya. Baka sapat ng parusa ang tanggalin siya sa trabaho. Muling tumingin si Elias kay Amaranta at nakita ni Liwayway ang paghanga sa mga mata nito. Paghanga sa kabutihang loob ng kanyang asawa. Kung ganoon, sabi ni Amaranta, para hindi na siya makagawa ng anumang gulo, ikulong na lang muna natin siya sa bodega sa basement hanggang bukas. Ako na ang maghahatid sa kanya sa labas ng hasyenda pagkagising natin. Iyon na, ang hatol ay naibigay na. Isang perpektong bitag. Isinara nito ang lahat ng pinto para kay Liwayway. Dalawang guard ang humawak sa magkabilang braso niya. Nagsimula siyang magpumiglas. Ang kanyang isip ay nagliliyab sa desperasyon. Si Diwa. Paano nun na si Diwa? Hindi, pakiusap. May kailangan po kayong malaman. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Elias. Hindi po tungkol sa kwintas ito. Tungkol po ito sa library. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Elias. Tumalikod na ito. Tila ayaw nang marinig ang anumang kasinungalingan. Kinaladkad siya ng mga guard palabas ng silid at pababa sa madilim na hagdanan patungo sa basement. Sa huling sandali, habang papalapit na sila sa pinto ng bodega, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. O si Diwa! Nasa panganib si Diwa! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang sigaw na puno ng katotohanan at takot. Siya ang nasa library. Tulungan niyo siya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na kalabog ng bakal na pinto. Habang ito'y isinasara at kinakandado. At si Liwayway ay naiwan sa ganap na kadiliman. Sa katahimikan ng kanilang silid, dahan-dahang hinaplos ni Amaranta ang braso ng kanyang asawa. Ang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang malungkot ngunit matatag na ekspresyon. Napakabuti ng puso mo, mahal ko, bulong ni Elias. Hinahalikan ang kamay nito. Kahit matapos ang ginawa niya, awa pa rin ang nanaig sa'yo. Ngumiti si Amaranta, isang nangiting nagtatago ng tagumpay. Hindi ko lang kayang isipin na masira ang buhay ng isang tao dahil lang sa isang pagkakamali. Marahil ay
May pinagdadaanan lang siya. Ngunit ang mga sinisigaw niya kanina, nakakatakot. Tila nawawala na siya sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, na tila dinadala ang bigat ng buong mundo. Sinabi niya kanina na si Diwa daw ay nasa library, na nasa panganib. Elias, baka dahil ito sa kalagayan ng anak natin. Baka kailangan na talaga natin siyang bigyan ng mas mabisang gamot para gumaling na siya. Tumango si Elias. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at pagod. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay nararapat. Ikaw ang mas nakakaalam. Ikaw ang laging nasa tabi niya. Sige, mahal ko. Magpahinga ka na, sabi ni Amarantha. Hinalikan ito sa noo. Ako na ang bahala sa lahat. Ibibigay ko na sa kanya ang huling dosis. Pagkatapos nito, sigurado akong bubuti na ang kanyang pakiramdam. Lumabas si Amarantha ng silid at sa sandaling sumara ang pinto, ang maskara ng pag-aalala ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at walang emosyong determinasyon. Naglakad siya papunta sa kanyang banyo. Mula sa likod ng salamin, binuksan niya ang isang lihim na kompartimento. Kinuha niya mula roon ang isang maliit na vial na may lamang likidong walang kulay at isang heringgilya. Huling dosis, totoo ang sinabi niya. Pagkatapos nito, matatapos na ang lahat. Ang paghihirap ni Diwa, ang pag-aalala niya, ang kanyang mga utang, matatapos na. Habang maingat niyang sinisip-sip ang likido gamit ang heringgilya, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang plano ay perpekto. Isang bata na may malubhang karamdaman, biglang inatake sa puso sa kalagitnaan ng gabi. Isang trahedya. Walang sino man ang magdududa at si Liwayway, ang munting daga, ay ligtas ng nakakulong sa bitag. Nakahiga si Elias sa kama, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng mukha ni Liwayway ay patuloy na bumabalik. Ang desperasyon, ang takot, ang sinseridad sa mga mata nito. Si Diwa. Nasa panganib si Diwa. Siya ang nasa library. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bakit niya iyon isisigaw kung isa lang siyang magnanakaw? Ano ang kinalaman ng library sa pagnanakaw ng kwintas? Walang koneksyon. Bumangon siya at naglakad-lakad sa silid. Napatingin siya sa kanyang coat na nakasabit sa isang silya. Ang coat na suot niya kagabi. Ang papel. Mabilis niyang kinuha ang coat at kinapa ang bulsa. Nandoon pa. Binuklat niya itong muli. Library. Isang salita. Ngunit ngayon, kasama ng mga huling sigaw ni Liwayway, ang salitang ito ay nagkaroon ng ibang bigat. Isang nakakabinging bigat. Anong meron sa library? Ipinagbawal niya ang pagpasok doon ni Numan para mapreserba ang mga lumang libro ng kanyang ama. Ito ang kanyang santuwaryo. Bakit ito naging sentro ng lahat ng kaguluhan? Ang pag-uugali ni Diwa. Ang biglaang paglala ng sakit nito. Ang pagpipilit ni Amarantha na huwag muna itong istorbohin. Ang pag-arte ni Liwayway na tila hindi isang magnanakaw, kundi isang taong may gustong iparating. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit. Isang larawan na ayaw niyang tingnan, ngunit hindi na niya kayang iwasan. Sa kadiliman ng basement, ang tanging naririnig ni Liwayway ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Malamig ang sementong sahig at nangangamoy ang hangin na tila nabubulok na lupa. Ang pag-asa ay tila tuluyan ng naubos. Nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang ina. Nabigo niya si Diwa. Umiyak siya, hindi dahil sa sarili niyang kalagayan, kundi para sa batang nag-iisa sa itaas, naghihintay ng tulong na hindi na darating. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may naramdaman siyang mahinang hihip ng hangin sa kanyang bukong-bukong. Kakaiba. Saan nanggagaling ang hangin sa isang siliyadong silid? Gumapang siya sa sahig, kinakapa ang pader sa kadiliman. At doon, sa isang sulok malapit sa sahig, nahawakan niya ito.
Isang metal na parilya, isang lumang ventilation duct na marahil ay konektado sa ibang bahagi ng bahay. Kinalampag niya ito. Mahigpit ang pagkakakabit, ngunit ang mga tornilyo ay kinakalawang na at ang metal ay marupok na sa katagalan. Kumuha siya ng isang pirasong bato mula sa sahig at sinimulang pukpukin ang gilid ng parilya. Paulit-ulit. Ang bawat pukpok ay puno ng desperasyon. Ang bawat tunog ay isang panalangin. Hawak na ni Amaranta ang hiringgilya. Naglalakad na siya sa tahimik na pasilyo. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katapusan ng lahat ng kanyang problema. Nasa tapat na siya ng pinto ng library. Samantala, sa master's bedroom, nagpasya na si Elias. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya maaaring maging bulag. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may determinasyon. Tinatahak niya ang parehong pasilyo na tinatahak ni Amaranta mula sa kabilang direksyon. Sa bodega, sa wakas, bumigay ang isang tornilyo. Isang maliit na siwang ang nabuksan. Ginamit ni Liwayway ang lahat ng kanyang lakas para hilahin at baliin ang parilya. Sapat lang ang butas para makalusot ang kanyang katawan. Nasa tapat na ng bookshelf si Amaranta. Inilabas niya ang kamay para pindutin ang sikretong mekanismo. Sa dulo ng pasilyo, papaliko na si Elias. Ilang metro na lang ang layo. Sa ilalim ng sahig, gumagapang na si Liwayway sa isang masikip at maalikabok na lagusan. Sinusundan ang mahinang daloy ng hangin. Walang ideya kung saan siya pupunta. Ngunit umaasang ito ang daan palabas. 3 tao, 3 landas, at lahat ay magtatagpo sa iisang lugar. Pinindot ni Amaranta ang libro. Ang bookshelf ay nagsimulang gumalaw. At sa sandaling iyon, naririnig niya ang mga yapak sa kanyang likuran. Amaranta? Ang boses ni Elias ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Napatigas si Amaranta sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang pekeng ng ngiti ang pilit niyang isinilay sa kanyang mga labi. Ang gumagalaw na bookshelf sa likuran niya ay isang malagim na tunog na hindi na maitatago. Elias, mahal ko, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba'y nagpapahinga ka na? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Itinago niya sa kanyang likuran ang kamay na may hawak na hiringgilya. Ngunit ang mga mata ni Elias ay hindi nakatingin sa kanya. Nakapako ang mga ito sa gumagalaw na estante, sa nabubuksang lagusan patungo sa kadiliman. Saan ka pupunta, Amaranta? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Ako'y nagsimulang mag-imbento ng kasinungalingan si Amaranta. Titingnan ko lang si Diwa. Dito ko siya pinapatulog kung minsan para sa sariwang hangin. Huwag ka nang magsinungaling! Ang sigaw ni Elias ay umalingaw-ngaw sa buong library. Sinira ang katahimikan at ang lahat ng pagkukunwari. Ano ang tinatago mo sa likod mo? Sa pagkabigla ni Amaranta, isang anino ang biglang lumabas mula sa likod ng isang malaking cabinet malapit sa pinto. Marumi, gusot ng damit, at may mga galos sa braso, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Liwayway! Gulat na sabi ni Elias. Itanong niyo po sa kanya kung ano ang laman ng hiringgilyang yan, Senyor. Sigaw ni Liwayway, ang boses ay pagod ngunit matatag. Itanong nga niyo rin po sa kanya kung anong pulbos ang inihahalo niya sa gatas ni Diwa araw-araw. Nataranta si Amaranta. Ang perpektong plano niya ay gumuho sa isang iglap. Huwag kang maniwala sa kanya, Elias. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Baliw na siya. Kung baliw po ako, bakit nasa akin ito? Mula sa loob ng kanyang damit, inilabas ni Liwayway ang isang bagay na nakabalot sa tela. Ang luma at kupas na talaarawan ng kanyang ina. Itinaas niya ito na parang isang sandata. Ang talaarawan ng aking ina, si Althea de Magiba.
Ang dating kasambahay na pinatay ninyo dahil nalaman niya ang inyong sikreto, deklara ni Liwayway. Sa pagbanggit ng pangalan, isang kislap ng tunay na takot ang gumuhit sa mukha ni Amarantha. Ang lahat ng kanyang pagpipigil ay nawala. Akin na yan, sigaw niya at sinugod si Liwayway. Sinusubukang agawin ang talaarawan, ngunit mas mabilis si Elias. Hinarang niya ang kanyang asawa. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa mga braso ni Amarantha. Tama na, sigaw ni Elias. Sa paghaharap nila, nahulog mula sa pagkakahawak ni Amarantha ang hiringgilya. Tumama ito sa sahig na kahoy at gumulong. Ang karayom nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang atensyon nilang lahat ay napunta roon. Isang simbolo ng kamatayan na nasa sahig ng santuwaryo ni Elias. Binitawan ni Elias si Amarantha at, na tila isang taong lumalakad sa isang masamang panaginip, humakbang siya patungo sa nakabukas na lagusan. Ang nakita niya sa loob ay isang imaheng habambuhay na mag-iiwan ng pilat sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, si Diwa, nakaupo sa isang maliit na kama, nakatingin sa kanila na may malalaking matang puno ng takot. Ang silid ay tila isang selda ng bilangguan, maliit, madilim, at walang buhay. Sa tabi ng kama, sa isang maliit na mesa, nakalagay ang isang baso at isang hiringgilya, ang parehong hiringgilya na inihanda ni Amarantha kanina. Ang huling dosis, isang ungol ng sakit at pagsisisi ang kumawala mula sa lalamunan ni Elias. Ang lahat ng kasinungalingan ay natunaw. Ang lahat ng katotohanan ay nakahain na sa kanyang harapan, masakit at hindi matatatakasan. Lumingon siya kay Amarantha. Ang babaeng minahal niya, pinagkatiwalaan, ay isang halimaw na nakasuot ng balat ng anghel. Bakit? Tanong ni Elias. Ang boses ay basag. Bakit mo ito ginawa sa sarili kong anak? Napaatras si Amarantha. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko ng pera, Elias. May mga taong humahabol sa akin, papatayin nila ako. Kaya inunahan mo ng patay ng anak ko? Hindi. Hindi siya mamamatay. Papatulugin ko lang siya. Para magkaroon ako ng panahon. Ngunit huli na ang lahat. Sa pag-amin na yon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Elias ay naputol. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig. Mama, Liwayway. Tumingin silang lahat sa bata. Si Diwa ay bumaba mula sa kama at dahan-dahang naglakad palapit kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagtitiwala. Niyakap ng bata ang mga binti ng babaeng nagligtas sa kanya. Iyon na ang huling patunay. Nakita ni Amarantha ang eksena. Wala ng pag-asa, wala ng takas. Sa isang huling desperadong kilos, tumakbo siya palabas ng library, sinusubukang tumakas. Ngunit sa bungad ng pinto, naghihintay na ang 2 security guard na naalertuhan ng mga sigaw. Mabilis at walang hirap siyang hinuli. Hindi na siya pumiglas. Tapos na ang laban. Habang kinakaladkad siya palayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Elias, puno ng galit, pagsisisi at pagkatalo. Sa loob ng library, ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan. Lumuhod si Elias. Dahan-dahan siyang lumapit kay Diwa. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit umurong ang bata. Mas lalong humigpit ang yakap kay Liwayway. Isang punyal ang bumaon sa puso ni Elias. Ang sarili niyang anak ay takot sa kanya. Tumingala siya kay Liwayway, ang babaeng pinaratangan niya. Ikinulong at hindi pinaniwalaan. Ang mga mata niya ay napuno ng luha ng pasasalamat at matinding pagsisisi. Patawad, bulong niya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, 3 sugatang kaluluwa ang nagsimulang harapin ang unang araw ng katotohanan. Lumipas ang ilang araw. Ang Hacienda del Sol ay tila humihinga na muli. Ang mabigat at nakakasakal na hangin na dati bumabalot dito ay unti-unting napapalitan ng liwanag. Si Amarantha ay naaresto na.
At ang kwento ng kanyang mga krimen ay mabilis na kumalat, isang iskandalong yumugyog sa alta sosyedad, ngunit isang kinakailangang lason na inilabas mula sa sistema ng pamilyang Monteverde. Ang sikretong silid sa likod ng bookshelf ay wala na. Ipinatanggal ito ni Elias at ang dating pader ng kasinungalingan ay isa na ngayong malawak na bintanang salamin. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw sa loob ng library, tinatanglawan ang mga anino, nakaraan. Si Diwa ay unti-unti nang bumubuti. Ang kanyang pisikal na kalusugan ay sinusubaybayan ng mga pinakamahusay na doktor. Ngunit ang mga sugat na hindi nakikita, ang takot, ang trauma, ay mas malalim at mas nangangailangan ng panahon para maghilom. Isang hapon, nakaupo si Diwa sa damuhan sa hardin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon na naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat at ang malambot na damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Hawak niya ang isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang paru-parong lumilipad sa mga bulaklak. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga, nakaupo sina Elias at Liwayway. Nasa pagitan nila ang isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito ay ang talaarawan ng ina ni Liwayway. Tapos nang basahin ni Elias ang talaarawan, ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang pagkabulag, ang kapabayaan, ang pagtitiwala sa maling tao. Ang lahat ng kanyang pagkakamali ay nakasulat doon sa kupas na tinta. Isinara niya ang kwaderno. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Liwayway ay hindi awkward. Puno ito ng mga emosyong napakabigat para bigkasin. Patawad, sabi ni Elias sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang salita. Dala nito ang bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako sa nangyari sa iyong ina, Liwayway. Kung naniwala lang sana ako sa kanya. Kung nakinig lang sana ako. Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang sakit ay napakatindi. Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata nito ay kalmado, walang bakas ng paninisi. Hindi niyo po kasalanan, Senyor Elias. Isa rin po kayong biktima. Hindi, mariing sabi ni Elias. May kasalanan ako. Pinabayaan ko ang pamilya ko. Pinabayaan ko ang anak ko at hinayaan kong mangyari ang isang karumal-dumal na krimen sa ilalim ng aking pamamahay. Huminga siya ng malalim. Ipinag-utos ko ng buksan muli ang imbestigasyon sa kaso ng iyong ina. Hindi ako titigil hanggang sa mabigyan siya ng hustisya na nararapat sa kanya. Salamat po, mahinang sabi ni Liwayway. Yun lang po ang matagal ko nang ipinagdarasal. Muli silang natahimik. Ang kanilang mga mata ay napunta sa batang naglalaro sa di kalayuan. Si Diwa, ang sentro ng kanilang bagong mundo. Hindi ko alam kung paano magsisimula, aminado ni Elias. Hindi ko alam kung paano muling magiging ama sa kanya. Takot siya sa akin, Liwayway. Hindi po siya takot sa inyo. Pagtatama ni Liwayway, takot po siyang maiwan ulit. Kailangan lang po niyang malaman at maramdaman na hindi na kayo aalis, na nandito na kayo para sa kanya. Sa mga salitang iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Elias. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng dumanas ng matinding pagsubok ay may karunungan at lakas na higit pa sa kanyang inaakala. Siya ang naging ilaw para kay Diwa sa pinakamadilim na panahon nito. Salamat, sabi ni Elias, at sa pagkakataong ito, ang pasasalamat ay para sa lahat. Para sa pagligtas sa kanyang anak, para sa pagbubukas ng kanyang mga mata, para sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Biglang tumayo si Diwa mula sa kanyang pagkakaupo at tumakbo. Ngunit hindi ito tumakbo papalayo. Tumakbo ito palapit sa kanila. Huminto ito sa harap ng kanilang mesa. Tumingin ito sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Liwayway. At sa isang kilos na nagmula sa kaibuturan ng puso ng isang bata, kinuha nito ang kamay ni Elias.
at ang kamay ni Liwayway at pinagdikit ito. Walang salitang binitawan, ngunit ang mensahe ay mas malinaw pa kaysa sa sikat ng araw. Sama-sama. Naramdaman ni Elias ang init ng kamay ni Liwayway sa ilalim ng kamay ng kanyang anak. Isang koneksyon, isang bagong simula. Sa sandaling iyon, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ngunit may isang takot na nanatili sa kanyang puso. Nang gabi na yon, matapos niyang patulugin si Diwa, isang bagay na ngayon lang niya muling ginawa, pinuntahan niya si Liwayway na nag-aayos ng mga gamit sa kanyang dating silid. Nag-iimpake ito. "Aalis ka na?" tanong ni Elias. Hindi maitago ang pangamba sa kanyang boses. Tumango si Liwayway. "Tapos na po ang misyon ko rito, senyor. Nailigtas na po si Diwa at malapit nang magkaroon ng hustisya ang aking ina. Panahon na po para ako naman ang magsimula ng sarili kong buhay." "Paano si Diwa?" mabilis na tanong ni Elias. "Paano kami?" Humarap sa kanya si Liwayway. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Kaya niyo na po, Senyor Elias. Kailangan lang niya kayo." "Hindi," sabi ni Elias. Lumapit siya. "Kailangan ka namin." Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. "Huwag mo kaming iwan, Way. Manatili ka. Para kay Diwa, para sa amin." Ang pakiusap ay hindi na mula sa isang amo patungo sa isang empleyado. Ito ay isang pakiusap mula sa isang taong nasugatan, isang amang natututong magmahal muli, humihingi ng tulong sa nag-iisang tao na nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aaruga. Lumipas ang 6 na buwan, ang Hacienda del Sol na dating puno ng anino at takot ay isa ng tunay na tahanan ng araw. Ang mga tawanan ay pumalit sa mga bulong, at ang liwanag ng pagmamahal ay tuluyan ng nagtaboy sa kadiliman. Hindi nakasambahay si Liwayway at hindi rin siya umalis. Nanatili siya, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang haligi. Isang ilaw na gumagabay sa 2 Monteverde na unti-unting binubuo muli ang kanilang mga nasirang buhay. Siya ang Mama Way ni Diwa, ang pangalang ibinigay ng bata na may ngiti at pagmamahal. Isang hapon, nakaupo si Liwayway sa ilalim ng puno ng mangga, ang paborito nilang lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kandungan ay nakasandal si Diwa, na ngayon ay mas malusog na. Ang mga pisngi ay may kulay na, at ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng kislap ng isang batang masaya. At dahil sa katapangan ng prinsipe, basa ni Diwa mula sa aklat na hawak niya, ang kanyang pagbasa ay hindi na nauutal. Naligtas ang buong kaharian mula sa masamang mangkukulam, at sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Isinara ni Diwa ang libro at tumingala kay Liwayway. "Mama Way, totoo po ba ang happily ever after?" Ngumiti si Liwayway at hinaplos ang buhok ng bata. "Oo naman, anak. Pero hindi ito basta-basta dumarating. Pinaghihirapan ito. Araw-araw, kailangan mong piliing maging mabuti, maging matapang, at magmahal. Iyon ang tunay na happily ever after. Katulad po natin." "Oo, Diwa, katulad natin." Sa di kalayuan, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan. Alam na nila kung sino iyon. Tumayo si Diwa at masayang tumakbo pa sa lubong. "Papa!" Bumaba si Elias mula sa kanyang sasakyan, ngunit hindi na siya ang dating Senyor Monteverde na laging pagod at malayo ang isip. Nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Maaga siyang umuuwi mula sa opisina, araw-araw. Isang bagong ugali na pinahahalagahan niya ng higit sa anumang kontrata sa negosyo. Binuhat niya si Diwa at hinalikan ito sa pisngi. "Kumusta ang prinsipe ko?" "Papa, nagbasa kami ni Mama Way. Tapos na namin yung libro." "Talaga? Kung ganoon, kailangan nating mag-celebrate." Naglakad silang tatlo pabalik sa ilalim ng puno. Umupo si Elias sa tabi ni Liwayway. Si Diwa ay masayang umupo sa pagitan nila. Ang eksena ay perpekto.
Isang larawan ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili at pagmamahal. Habang masayang nagkukwento si Diwa tungkol sa kanyang araw, ang mga kamay ni na Elias at Liwayway ay nagtama sa damuhan. Hindi ito sinasadya, ngunit walang sino man sa kanila ang umiwas. Tumingin si Elias kay Liwayway. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pasasalamat na mas malalim pa sa mga salita. Pasasalamat hindi lang sa pagligtas sa kanyang anak, kundi sa pagligtas din sa kanya mula sa kanyang sarili. Tama si Diwa. Bulong ni Elias, sapat lang para marinig ni Liwayway. Katulad nga natin. Dahan-dahan, sa ilalim ng papalubog na araw, inilagay ni Elias ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Liwayway. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pangako. Isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong umaga, isang bagong Liwayway. Tumingin si Liwayway sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan na niya ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang happily ever after. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang bagong Liwayway ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling anyo o pinagmulan. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng sakripisyo at sa init ng pag-aarugang kayang ibigay kahit sa hindi mo kadugo. Ito ang aral ng kwento ni na Liwayway, Elias at Diwa. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng katotohanan at pag-ibig. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung meron kayong komento o suhestyon, o kung may mga uri ng kwento kayong nais marinig sa hinaharap, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!